Hello sa ating mga kamaglalaway. Gusto nyo bang malaman itong recipe natin ngayon? At kung interesado ka, tapusin mo itong ating video ngayon. Dito sa ating kasirola ay meron tayong 1 kilo na pork belly. Maglalagay lang tayo dito ng tubig at ang ating luya. Bali, papakuluan lang natin ito ng saglit para mawala yung mga impurities dito sa ating karne. At pagkatapos natin itong ma-pre-boil, atin lamang itong tatanggalin at ire-rest lang natin ito hanggang lumamig. At kung malamig na nga ito, ay pwede na natin itong i-cut sa gusto nyong laki. Kung gusto nyong mas malaki pa dito sa pagkakahiwa natin, ay nasa sa inyo na po iyon. Makikita nyo dito na halos hindi pa ito luto sa pinakaloob. Pero wag po kayong mag-alala at okay lang po ito dahil lulutuin pa din naman natin ito. At this moment nga ay atin na itong tinatalian at ang gamit natin dito ay yung panali sa ating mga longganisa. Dahil ito po ay matibay. Pag natalian na natin po ito lahat ay itabi muna natin. At dito naman nga sa ating isang lalagyan ay maglalagay lang tayo ng 1 cup na pineapple juice, yung ating vinegar, asukal, at yung ating toyo. Hahaluin lang natin itong mabuti hanggang mag-well combine lang yung lahat ng ingredients na ating nilagay. At kung nahalo na nga natin itong mabuti, ay iset aside lang muna natin. Proceed tayo dito sa ating kaserola. Maglalagay lang tayo dito ng ating onion leek. Elelehera lang natin ito ng mabuti. Then, maglalagay din tayo dito ng ating mga bawang. At pagkatapos nga niyan, ay ilalagay na natin yung ating mga nakataling mga karne. At ibubuhos na rin natin yung ating ginawa kanina. At kung nandito ka na nga sa part na ito, nahuhulaan mo na ba kung ano itong ating recipe ngayon? Mag-a-add na rin tayo dito ng bulaklak ng saging. Madami po ito sa palengke. Maglalagay na rin tayo dito ng laurel, star anise at yung ating mga paminta. At pagkatapos niyan, tatakpan lang natin ito at papakuluan hanggang maluto ang ating karne or lumambot ito. Nasa medium to low yung ating apoy dito para hindi ito agad masunog. Dapat lagi nyo din itong i-check at babalik ta rin para even yung pagkakaluto dito sa ating mga karne. Pwede nyo itong orasan every 5 minutes, saka nyo ito balik ta rin uli. Ito'y tuloy-tuloy natin gagawin hanggang lumambot itong ating mga karne. Ito'y version din ng humba or adobo na nilagyan lang natin ito ng konting twist. Yung purpose ng ating pagtatali sa karne ay para hindi mawala yung shape nito kahit ito ay malambot na. Ito din yung nagtrending na minumukbang ng mga Korean. At this time nga ay luto na yung ating mga karne. Malambot na rin ito at pwede na nating patayin ang apoy. O diba, napakasimple at napakadali lang lutuin itong ating recipe ngayon. Shout out po sa lahat ng followers ng ating maglalaway. Thank you po sa lahat ng nagla-like, nag-share at nag-comment sa ating page. Thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone.